What's up, idol? It's Popsi TV here. Sa videong ito, samahan niyo akong hihimayin ang detalye patungkol sa buhay ni Jesus na naaayon sa Biblia. Mahirap itong ipaliwanag at paniwalaan, subalit subukan nating bigyang pansin ang mga nakalap kong mga detalye patungkol dito. Alam kong hindi lahat kayo ay maniniwala patungkol sa usapin ito sapagkat itong issue na ito ay napaka-controversial. Gayunpaman, hinihingi ko ang iyong malawak na isipan upang bigyang linaw ang bagay nito. Ang part 2 ng ating usaping patungkol sa Mesiya. Pagkadami-dami ang mga mali sa mga nakalipas na mga taon, nakakolekta sila ng sapat na mga ebidensya sa iba't ibang bersyon ng Biblia at lahat ng mga halimbawa ay mga tinuran na sa unang parte ng video na ito. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 ng video, nasa description ng video na ito ang link sa unang parte ng video. Gayunpaman, may kaisa-isang maling mensahe na nagdulot sa mga ibang bersyon ng kahihiyan. Ang hindi tamang paglagay sa mga teksto na sa pangalan mismo ni Jesus. Maaring ito ang napakadelikadong problema sa lahat ng mga pagkakamali sa lahat ng mga nabanggit. Bago natin banggitin ang mga mali na nangyari sa pangalan ni Jesus, unahin muna natin kung paano si Jesus ay naging tao na tayong mga Kristiyano ay naniniwala bilang siya ay anak ng Diyos. Alam na alam natin sa pangalang Hesukristo, subalit may sapat na ebidensya na nagsasabi na ang salitang Kristo o Christ ay hindi pangalan na siyang ibinigay na titulo sa Mesiya. Ang Kristo o Christ ay totoong titulo na nagmula sa Greek word na Christos na nag-ugat sa Hebrew term na Mashiach. Ang ibig sabihin ng salita ay the Anointed. Kung isasaling wika natin sa Ingles, ito ay Mesiya. Sa tradisyon ng mga Hebrew, ang mga tao na nakagawa ng dakilang gawain sa kanilang kapwa nilalang ay pinapahiran ng isang kakaibang banal na langis. Subalit ang Mesiyang alam natin ay hindi kilala sa kanyang araw-araw na buhay bilang tagapagligtas natin na si Jesus Christ. Sa panahon na kung saan nabubuhay pa si Jesus, ang taong Jewish ay sinusunod sa kanilang unang pangalan sa salitang Son of. Halimbawa, sa mga Jewish people, ang pangalan ng Mesiya ay dapat ganito: Jesus, Son of Joseph. O kaya ang salitang Son of ay napapalitan bilang isang lugar o lokasyon. Kagaya dito, naririnig natin na ang Mesiya ay naging Jesus of Nazareth. Ang salitang son of o daughter of na ginamit sa sistema ng mga Jewish people ay umabot pati sa paggamit sa mga pangalan sa pamilya. Isang halimbawa nito ay ang nasusulat sa aklat ni Mark. Ang pahayag sa aklat na si Jesus ay tinukoy na the son of Mary, the brother of James and Jose, and Judah, and Simon. Dito binanggit lahat ang nasa pamilya ng Mesiya, subalit ang kanyang tatay na si Joseph ay hindi napabilang sa talata. Tayong mga Kristiyano ay laging may mali sa bawat pagtukoy natin sa pangalan ng Mesiya na nauugnay sa pangalang Jesus. Tanungin natin, bakit ba? Ang Jesus ay hindi pangalan na ginamit noon siya pa ay nabubuhay, kundi ang kanyang Hebrew name. Ito ang pangalan na nagamit sa Ebanghelyo bilang kanilang original Greek. Ito ay Yeshua. At kahit magbase tayo sa modernong Ingles, ito ay naisaling wika bilang Joshua. Isa pa itong mga iba pang tao na tinawag na Yeshua sa Biblia
Ito ay naipakita ng 30 beses ang lumang tipan at tinukoy din dito ang 4 na iba pang mga tao. Subalit, hindi natin sila pwedeng tawaging Jesus kundi Yeshua at nang lumaon, naging Joshua. Isang pinakamatatandang Joshua sa Biblia ay ang taong sumira sa mga pader ng Jericho at sumakop sa Canaanite City. Pinagpapatay niya lahat ng mga tao at lahat ng may buhay bilang parusa sa kanila. Ibig sabihin, si Kristo ay tinawag na Yeshua sa kanyang panahon noong siya pa ay nabubuhay. Paano siya ngayon tinawag ng mga modernong Kristiyano sa pangalang Jesus? At bakit natin binanggit ang 4 na Yeshua sa aklat ng Lumang Tipan bilang Joshua, hindi ang pangalan na Jesus? Ang rason dito ay dahil sa maling pagsasaling wika at pagsasabaybay sa mga salita at talata. Dito sinimulan natin pag-usapan kung ano ang nakasulat sa Lumang Tipan. Halos lahat ng mga teksto sa aklat ng Lumang Tipan ay nasa Hebrew at kaunting Aramaic letters at kinalaunan ay naisalin sa wikang Ingles. Gayon din sa Bagong Tipan, ang 4 na ebanghelyo ay nakasulat sa letrang Griego, ngunit noong madiskubre ng mga iskolar ang pangalang Hebrew na Yeshua sa aklat ng Lumang Tipan, isinalin din ito sa pangalang Joshua. Ngunit noong nadiskubre ang Yeshua na nakasulat sa Greek language sa aklat ng Bagong Tipan, nagkaroon ng pagkakaiba sa mga iba pang pangalan sa panahong iyon. Sa mga Greek names kasi wala silang tunog na SH sa kanilang pananalita. Kaya ginawa nilang S ang SH na tunog upang maging Yeshua. Kung susundin natin ang Greek grammar rules, tinutukoy nito na mas nababagay ito sa pangalan ng lalaki. Dahil sa pagpalit sa pangalan na Son of God, na uwi sa pangalan na Jesus, kinalaunan ang letrang Y sa pangalan ay naging I nang mailipat sa wikang Romano. Naging Jesus. Ang pangalan ay makikita sa initials ng INRI, kung saan naiukit sa kahoy na krus kung saan ipinako si Jesus. Ang ibig sabihin nito sa Latin ay Jesus Nazarenus Rex Iudearum. Sa wikang Ingles ay Jesus of Nazareth, King of the Jews. Subalit karamihan sa atin ay nasanay na sa letrang J sa unang pangalan na Jesus. Ang letrang J ay walang kahalintulad sa Hebrew, Aramaic, Greek and Latin alphabet, maging ang tunog sa mga lengguwaheng iyon. Ito ang rason kung bakit ang I ay siyang ginamit dito. Ang mga taong gumagamit ng salitang Ingles ay ginamit ang Jesus hanggang ika-18 siglo. Ang totoo sa letrang I at J ay walang diferensya sa lengguwaheng Ingles hanggang sa kalagitnaan ng ika-17 siglo. Ang kauna-unahang King James Bible ay ginawa noong 1611 at ginamit dito ang salitang Jesus at ang kanyang tatay ay Joseph. Pero kung isipin natin saan ba nanggaling ang letrang J, ito ay kagagawan ng isang reyna sa Inglaterra na nagngangalang Mary na namayagpag sa panahon ng 1553. Isa siyang determinadong Katoliko, ngunit may mga panahon na ang mga tao ay lumilisan sa simbahan at mas gustong maging protestante. Sa kanyang pang-aapi sa mga relihiyosong mga tao, sila ay naging rebelde at sila ang nagbigay sa pangalan sa kanya ng Bloody Mary. In the time of the Tudor monarch's era on the throne, with the 280 Protestants, some of them were burned at stake. Sa panahon ng kapighatian, maraming English Protestants ang nang-iwan sa kanilang tinubuang bayan at lumikas sa Switzerland. Dahil tanggap nila dito ang kanilang paniniwala,
sinimulan na rin nilang gawin ang bagong English edition ng Biblia. Dito nagkaroon sila ng makabagong lengguwahe, ang Swiss J na nabuo sa pamamaraan na ito. Ang unang natapos na produkto ng Geneva Bible ay inilabas noong 1560 at dito ginamit na ang salitang Jesus sa pangalan ng Mesiya. Maraming henerasyon na ang lumipas at ang pangalang Jesus ay tinalo lahat ng mga pangalan sa nakaraan. Taong 1769 bagong Geneva Bible ay inilabas at lahat ng pangalan na tumutukoy sa Mesiya ay naisulat na Jesus. At hanggang ngayon sa ating panahon ay tanyag na ang pangalan na Jesus na ang ibig sabihin ay anak ng Diyos. Sa wikang Ingles, ang Yeshua, Joshua at Jesus ay napalitan ng Jesus. At ngayon, ang mga salitang iyon sa mga nakalipas na henerasyon ay halos nabaon na sa limot. Ano man ang gusto nating gawin dahil sa mga kamalian nila noong una sa lahat ng modern English Bibles patungkol sa pangalan ng Mesiya, wala na. Dahil nakaukit na sa bawat isip at puso ng mga Kristiyano ang pangalang Jesus. Mayroong mga hindi opisyal na ulat patungkol sa mga old inscription sa buhay ni Jesus at ito ay naisulat pa ilang dekada na ang lumipas. Maaaring ang mga ito ay hindi na isama sa Christian scripture sa ating kapanahunan. Subalit ito ay mahalaga sa pagpapatunay sa buhay ni Kristo. Noong 2015, dalawang mananaliksik ang nakadiskubre sa isang artifact na pwedeng magbigay ng dakilang pagpapahalaga sa religion. Itong dalawang biblical scholars sa Universidad ng Oxford ay sinubukang aralin ang mga putol-putol at lumang scripture at sa wakas nagbunga rin ang kanilang pagsisiyasat sapagkat nadiskubre nila ang isang mahalagang ebidensya kung saan binanggit nila ito ang nawawalang ebanghelyo sa aklat ng Bagong Tipan. Dahil hindi pa sila nakontento doon sa kanilang nalaman, itinuloy-tuloy nila ang kanilang pagsasaliksik sa artifact na iyon at dito nila natagpuan ang lumang kopya ng hindi paniniwala sa unang kopya ng Apocalypse of James. Ito ay patungkol kung paano niya tinuruan ang kanyang kapatid. Ang natagpuan nilang dokumento ay luma na at naniniwala sila na ito ay mahigit ng 1,500 years old o higit pa. Ang dokumentong ito ay nasusulat sa salitang Griego. Ito ang wikang ginamit sa kwento na nagmula sa First Apocalypse. Austin's Dr. Drake O'Bink at Professor Geoffrey Smith ang dalawang taong nakadiskubre sa isang napakahalagang artifact. Ito ay isang ebidensya sa mga panahong buhay pa si Jesus. Hindi lang ito nasusulat sa lumang Greek language, ngunit may mga inscriptions din patungkol sa mga pangaral nito sa kanyang kapatid.